Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, purihin ng Diyos. Tayo muna po ay manalangin sa umagang ito. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Na dahil sa iyong pagmamahal, kami ay nakatatayo sa iyong pagkatawag, sa iyong pagkahirang sa amin, para manatili kaming nagpapatuloy sa iyong presensya sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami sa umagang ito habang kami ay nagdi-devotion o nag-aaral ng iyong mga salita. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral ng Hay Buhay. Okay. Ay, buhay. So, the reality of life. Hay buhay. Ang buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok. Pero bakit ba tayo nagpapatuloy at nagpupursige sa buhay? Okay, mayroon lang po ditong apat na bahagdan na ating tapusin ngayon pong umaga. Number 1 ay the reality of life. Okay? Sabi po ng Mangangaral 3:1-8, ang sabi dito mga kapatid, may dala po ako dito ng Bible. Basahin po natin. Purihin ang Panginoon. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapaot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. The reality of life. So, yan ang buhay, mga kapatid. May panahon ng pagsilang at may panahon ng pagkamatay. The reality of life. May panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng tanim. The reality. Ang panahon ng pagpanaw at panahon ng pagpapagaling. The reality of life. Sabi nga po ng Roma 8 verse 28, sabi dito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, no? Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So bagamat may reality ang buhay, pero tayong mga mananampalataya, hindi lamang tayo nakatuon doon sa reality of life,
na tayo isinilang, tapos mamamatay, tayo naghahanap buhay, uunlad, maghihirap, uunlad, no? Magkakaroon ng problema, magkakaroon ng katagumpayan, no? Simula sa pagkabata, tayo ay tatanda. Reality is hindi tayo babalik doon sa ating pinanggalingan. Ang buhay ay one way, no? Hindi tayo pwedeng bumalik sa pagkabata. Yan ang reality ng buhay. Tayo ay tatanda. Pero tayo, hindi lamang tayo nakapokus doon sa reality of life, no? Ang buhay natin bilang mga pinili at tinawag ng Panginoon ay bagamat dumadaan tayo doon sa realidad ng buhay, doon tayo nakadepende sa plano ng Panginoon, no? Doon tayo nakadepende sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Bagamat dumadaan tayo sa realidad ng buhay. Pangalawa ay importance of accepting the reality of life. Sabi po ng pahayag 3:12 to 13. Basahin ko lang po ulit yan. Dire-diretso lang naman po yan. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Okay. So, yan ang reality, mga kapatid. No? Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. No? Minsan lang tayong dumaan sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid. I-enjoy natin ang buhay. No? Hindi naman po masama ang magtipid, hindi masama ang mag-ipon para sa kinabukasan, no? Pero enjoy din pag may time kumain, no? Magpakasaya, magpakaligaya, na hindi tayo lumalampas doon sa limitasyon ng Diyos, na ma-enjoy natin ang buhay na ito, ang ating mga pinagpaguran, ma-enjoy natin through worship God pa rin, para sa kaluwalhatian pa rin ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Pilipos, basahin ko lang po ito, Pilipos 4 verse 13. Ang sabi dito sa Pilipos 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. No? So, sa ating mga mananampalataya, ulitin ko lang sinasabi ko, dadaan tayo sa realidad ng buhay. Tanggapin natin yung realidad ng buhay na ito. Pero magagawa natin ang lahat ng bagay, no? Sa pamamagitan po ng lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. At kapag alam natin ang lakas na ito ay galing sa ating Diyos, galing sa ating Panginoong Hesukristo, makakapag-enjoy tayo ng tama. Makakadaan tayo sa realidad ng buhay na ito ng tama. At matatanggap natin ng maluwag na maluwag sa puso natin ang realidad ng buhay na ito, kasi alam natin andun tayo sa plano ng Diyos, andun tayo sa lakas ni Jesus Christ na nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong makapagtagumpay sa buhay na ito habang pinaglilingkuran natin ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo po ay solution to life challenge. Okay? Ang solusyon sa mga hamon ng buhay ay ang pagtanggap sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. So yan yung solusyon, no? Sa mga challenging na dumarating sa buhay natin, ang solusyon
tanggapin natin ang plano ng Panginoon. Sabi nga po ng Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Okay? So, ang pinakang mainam ay yung tanggapin natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi nung tinanggap natin si Jesus Christ as Savior, as Panginoon ng buhay natin, hindi ibig sabihin hindi tayo daraan sa mga challenge, sa mga trial, sa mga problema. Minsan yan minsan po yan parang ang hirap daanan. Parang lumulusot ka doon sa butas ng karayom na parang ang hirap mong ihakbang ang paa. May mga may mga problema, may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin na parang ang bigat, parang ang hirap sumulong, parang ang hirap bumabante. But kasama po yan sa plano ng Diyos. Kailangan natin itong tanggapin. Kung ito man ay nangyayari sa atin, isa dapat na maging katuwiran natin. Kung ito'y pinahintulutan ng Diyos, no? At alam mo na nandun ka naman sa kalooban ng Panginoon. Yan, amen? Yun yung perfect plan eh. Yung perfectong plano ng Diyos sa iyo. Basta nandun ka sa kalooban ng Diyos, dumarating ka man sa trial, dumarating ka man sa problema, dumadating ka man sa matinding pagsubok, kasama yan sa plano ng Panginoon. At ang plano ng Diyos, hindi masama. Hindi sa ikasasama ng bawat isa. Ang plano ng Diyos, ito ay sa ikabubuti natin. May pagkakataon parang hindi pa natin nakikita. May pagkakataon na parang kasi yung tingin po natin sa mga bagay na nakikita eh. Pero tayong mga mananampalataya, bagamat hindi yun po yung faith, doon papasok yung pananampalataya. Bagamat hindi natin nakikita, ang nakikita natin ay mga suliranin, mga kahirapan, mga problema, mga pagsubok. Pero pag malalim tayo sa pananampalataya at malalim tayo sa pagkilala sa Panginoon, ito ay challenge sa akin ng Diyos. At tinatanaw mo doon sa likod ng problema na yon, sa likod ng pagsubok na yon, ay mayroong dakilang plano ang Diyos sa iyo at sa akin sa ikagaganda, ikabubuti, ikauunlad ng iyong buhay, ng iyong buong buhay, spiritual, physical, even sa iyong mga pangangailangan. Sapagkat ang plano ng Diyos sa atin ay hindi masama. Ang plano ng Diyos sa atin, ito'y sa ikabubuti natin. Okay. Ang sabi po ng Awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Wow! Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Hallelujah! Wala akong katatakutan. Why? Pagkat ikay aking kaagapay. May pangako ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Dumaan man tayo sa matinding problema, dumaan man tayo sa matinding pagsubok, kasama natin ang Panginoon. Kaagapay natin ang Panginoon. Katulong natin ang Panginoon. Sabi po ng Awit 34 verse 17 to 18,
agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya ang nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Okay? So tayo mga tinawag ng Panginoon, hindi tayo nauubusan ng pag-asa. Sapagkat ang Holy Spirit ay nasa puso natin. Yun yung nagbibigay sigla sa atin, nagbibigay sa atin ng pag-asa, dumaraan man tayo sa realidad ng buhay, sa mga pagsubok at mga problema, mga suliranin, mayroon tayong dakilang pag-asa na alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sa mga dalangin natin, sa mga daing natin, ay tumutugon ang ating Panginoon. Okay. Sabi nga po ng 2 Korinto 4, verse 16 to 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Verse 18, kaya't paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yun yung pananampalataya. No? Yun yung pananampalataya, mga kapatid. Ibig pong sabihin, mga kapatid, yung ating faith, yung ating paningin ay nakatingin doon sa mga bagay na hindi nakikita. No? Ano yun? Yung pangako ng Panginoon. Sa banal na kasulatan, panghawakan natin yun. No? Sapagkat ang Diyos kapag nangako, ito po ay kanyang tinutupad. More than 8,000 ang pangako ng Panginoon sa Bible. Madalas ko po itong sabihin, kahit isa lang doon, mapanghawakan mo, paniwalaan mo, pwede ka na rong magtagumpay. Pwede ka na rong i-bless. No? Kaya, ang pangako ng Diyos at plano ng Diyos sa buhay natin, ating tanggapin. Hallelujah. At ang huli ko pong babasahin ay Kawikaan 3 verse 5 to 6. Kawikaan 3 verse 5 and 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahakin. So isang dakilang hamon sa atin, encouragement sa atin, sa Panginoong Diyos tayo, buong pusong magtiwala. Lubusang ibigay natin, no, sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Huwag tayong magtira, no? Iubos natin pati reserba, no, ang pagtitiwala, ang pag-i-invest ng tiwala sa Panginoon ay walang anumang kalugihan, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na dakila, no? Huwag tayong manangan lamang sa sarili nating karunungan. Tayo may limitasyon, tayo mayroong kahinaan, ngunit ang Diyos walang kahinaan. Siya'y nananatiling malakas, siya'y nananatiling tagumpay. No? Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Hallelujah! Upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kay Lord natin ipagkatiwala ang lahat. At tayo patuloy na pagtatagumpayan. Hamon. Hay buhay. Ang buhay ay puno ng hamon at pagsubok. Pero sa pagtanggap natin sa plano ng Diyos sa atin, tayo'y makatatanggap ng kapayapaan at kahulugan ng buhay. Mga kapatid, dumarating man tayo sa problema,
dumarating man tayo sa pagsubok, may Diyos tayong maaasahan. May Diyos tayong pagkakatiwalaan. Sabi nga po ng Mateo 11:28-30, halik kayo, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingayin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Magaan ang pamatok ng Panginoon. Maginhawang mag-aral ng salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan. Nagkakaroon tayo ng kapahingahan. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulay, bagamat medyo mahaba-haba, pero alam namin, O Diyos, na kami pinagpala mo sa umagang ito. Ang salita mong malusog ay patuloy na manahan sa puso namin, at patuloy ka naming mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian habang kami ay nabubuhay. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.